Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Taurus at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung anong enerhiya or mensahe ang ating pong mababasa para sa iyo, Taurus, at syempre sa iyong person. I want out. Okay, so ito yung magiging issue nyo. Dalawa. Either you, Taurus, or yung person mo wants out. Sabihin, gusto niya na makipag-split. Gusto niya na makipag-hiwalay or umalis dito sa relationship na to. The Ace of Cups, the Two of Swords, the King of Swords, the Eight of Wands, and the Magician. Bottom niya is the Fool. Okay, Taurus. Okay, take it as it resonates. Okay, Taurus. The Fool. Ito yung card na nagpapahiwatig sa atin na merong sa relationship, either you or yung person mo, may ganito enerhiya ngayon na gustong, alam mo, yung umarte o yung behavior niya parang hindi na nag-iisip o talagang walang plano. In other words, yung yung out of the blue, yung biglaan, wala nang patumpik-tumpik, yung tipong naging parang yung biglaang desisyon o gawain ang kanyang lalagay sa kanyang isipan, na yung tipong sasabihin niyang bahala na, basta gagawin ko na to. Ganon. Yung gaba, very foolish, no? Very foolish yung magiging action niya o kaya yung behavior. Kasi ito yung energy na walang ang plano eh. Kung gaba parang silakbo, tama mo yung Tagalog ko, silakbo ng damdamin. Bigla ang naramdaman lang na ito na yung gusto niyang gawin. Siguro kaya nga sinasabi niya, I want out. Bigla na lang. Yung kung gaba parang dati naiisip-isip niya to, pero ngayon parang may nag-push sa kanya para talagang manindigan at sabihin na ayoko na, alis na ako. Six of Swords. Ito yung energy na tumatalikod na siya.
Kung gaba tipong meron na tong gustong puntahan na ibang lugar o patutunguhan. Definitely not with you. Hindi ka kasama. Meron siyang gustong ma-achieve o tipong makarating sa isang uh, lugar na magkakaroon siya ng katahimikan. Okay? Kung ang pakiramdam niya magulo, wala siyang kaligayahan, walang pagmamahal sa relationship na to, yun yung hinahanap niya, kaya siya tumatalikod na at hinahanap niya na yung lugar na yon, yung that place or that feeling na maibalik sa kanya yung katahimikan, peacefulness, yung pakiramdam na at peace, yung tahimik ka, masaya ka, happiness, at may pag-ibig, love. Kaya siya nag-iisip na pumunta rito. Okay? Kung titignan mo sa depiction, sa picture na to, may passport, di ba? May ticket. Meron na siyang sinusulat. Kung ba yung tipong ano yung itinerary ko, ayun na yung bag niya. So, meron na siyang naiisip, napaplano. Ito na yung gusto kong gawin. Now, with the Seven of Swords, siguro ang nag-udyok sa kanya para gawin ito ay maraming bagay na punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng pagdi-deny, yung puno ng pagtatanggi, yung something na hindi truthful, hindi makatotohanan. Baka meron siyang nagawa na ganon, or ikaw. Take it as it resonates, okay? To a point na napuno na siya. Kasi ang Seven of Swords, sa mga hindi pa po sanay sa tarot, ito ay energy ng pagsisinungaling, pagtatago, paglilihim, pagnanakaw, o may ginagawang sa iyong likod na hindi maganda, may bisyo, yung mga ganong bagay. Okay? Something na alam mong mali. Hindi ka tanggap-tanggap, kung gaba. Yun ang tingin ko nag-udyok sa kanya kung bakit naisip niya na just go. Umalis na lang. Either siya gumawa nito o ikaw. Yung first card mo dito, Taurus, is the Ace of Cups. Ito yung, di ba, yung nagsasabi sa atin na, oo, may bago kang pag-ibig. Punong-puno ito ng pag-asa na magiging masaya, maganda, maayos. Pero, kung nagkaroon ka ng problema rito kasi hindi mo mawari kung anong gagawin mo. No, nagkaroon ka ng parang isang matinding pagdidesisyon kung ano ba yung susunod kong gagawin. Pinipilit mo itong ayusin, by talking, by trying to get the bottom of this. Kung ba yung mag-usap tayo ng masinsina, ng heart to heart. Kasi ito yung King of Swords is trying to find out the truth. Wanted to know the truth. Gustong alamin yung katotohanan. At ito yung nagsasabi na mag-usap tayo. Diba? Maging honest tayo sa isa't isa. Kung ano man ang problema, sige, sabihin mo na sa akin. Nang magkaroon tayo ng solusyon.
kailangan natin ng maraming pag-uusap with the Eight of Wands. Pabalik-balik na pag-uusap. Yung tipong maraming beses, hindi lang isa, dalawa. Palagi natin itong pag-usapan. Kung ano man yung ating differences, no? Kung ano man yung problema nating dalawa. Kasi syempre, hindi naman to simpleng bagay lamang. Nakasalalay dito ang ating relasyon. Kaya dapat lang pag-usapan natin to ng maraming beses. And syempre, andun pa rin yung pag-asa na mag-manifest tayo pareho. Why don't we pray together and hope na maayos natin ito? No, walang masama naman dun eh, 'di ba? Kung meron pa rin naman tayong nararamdaman sa isa't isa. Malay mo baka ito na yung umpisa na talagang kailangan natin na para magkaroon ng pagbabago, maayos natin ang ating differences. Kung meron mang nagawa ang na pagkakamali ang isa, ay ito na yung pagkakataon para magpatawad at baguhin muli o magkaroon ng pagbabago. Like this one, no? Yung start nito natin is a new beginning in love. I think that is what you're trying to achieve too. Let us see kung pwede pa nating ayusin ito. Bakit andito yung Two of Swords? We have the King of Pentacles, the Nine of Wands, and the Five of Wands. Yung hindi ka makapaggawa ng desisyon, Taurus, this is your energy, the King of Pentacles. I think ang nangyayari is you trying your best, no? Na maayos itong gulo na to. You put up your own boundary, no? You work hard, you put up your own boundaries para maiwasan yung conflict, yung kaguluhan, yung pag-aaway, na yung hindi natin pagkakaintindihan. Kasi meron talaga eh, no? Meron tayong kaguluhan eh, with the Five of Wands. May conflict talaga kayong dalawa. Hindi kayo magkasundo. Now, kaya ikaw, kung ba parang in your protection, nag-put up ka ng ano mo, yung sarili mong wall or boundaries nga, yung mga patakaran natin, ating sarili, para in your defense, no? Parang to protect yourself, na hindi ka na masaktan o mabawasan man lang yung sakit na mararamdaman mo rito sa relationship na to. Kasi di ba ang King of Pentacles is somebody that is really stable and secure and talagang wino-work out niya yung kanyang mga relationships o any relationship na pinapasukan niya. Ginagawa niya lahat para maging maayos ito and to be in control. But there are times that you have to accept the fact, Taurus, na you cannot be in control all the time. Hindi ito yung mga pagkakataon na makokontrol mo pati yung person mo. Yung sarili mo lang ang makokontrol mo, definitely. Kaya siguro nagiging parang, mahirap para sa'yo itong gumawa ng isang desisyon. Bakit andito yung King of Swords? Dito yung King of Swords. We have the Eight of Swords, the Three of Swords, and the Queen of Pentacles. Now, you wanted to find out the truth, no? Gusto mo makapag-usap kayo. Andito yung Queen.
which is your person. Ito ka. Ito yung king. So, kayong dalawa talaga involved dito. It's really between the two of you. Hindi makita, hindi malinaw sa person mo yung nangyayari sa inyo. Parang pakiwari niya, wala nang pag-asa to. Wala nang pag-asang maayos kasi Three of Swords, ito yung, alam mo yung broken-hearted ka talaga. Yung tipong ang daming sakit na sa damdamin ang nadaanan mo dito sa tao na to. Yung tipong hindi lang minsan o hindi lang 2 beses niya ginawa, kundi paulit-ulit. Kaya kung gaba ikaw parang wala ka nang maramdamang na mabuti, hindi puro sama lang ng loob. Kaya hindi mo nakikita yung posibilidad na maayos pa ito. No? Kahit mag-usap kayo, kahit sabihin mo yung totoo, nakatakip na yung mga mata mo, kung gaba parang tanggap mo na wala na talaga. Dahil nga sa dami ng naramdaman mong pain towards this person. No? You're trying to amend things. Gusto mong ayusin to, pero you don't see any possibilities anymore na magkasundo kayo. Bakit andito yung 8 of Wands? Jumping card is the Star. The Knight of Wands. And the 10 of Swords. Yung pag-uusap na to, no, yung ilang beses tayo nag-try mag-usap para maayos nga natin. Kung gaba pinapakita dito kasi, Taurus, na you tried your best, no? Kung ikaw at yung person mo, ginawa niyo naman yun eh. Nag-open up kayo, nag-usap kayo mabuti, ilang beses na pag-uusap, hindi lang once, twice, but maraming beses. Kung gaba ginawa niyo naman yung way na para maayos ito. At isa doon sa mga pag-uusap na yun, of course, you wish, no? Nag-wish kayo, nag-pray kayo na sana maayos pa ito. Sana na ma-heal natin yung pain na naramdaman natin sa isa't isa. At bumalik yung dating init ng ating pagmamahalan. Kaso, talagang wala na eh. Kailangan na magtapos with the 10 of Swords. It is asking for an ending. No? Kung sino mang Taurus ito. Hindi kasi lahat ng ating pinagdarasal, minsan hindi na ibibigay para sa tao na yon o sa relationship na yon kasi hindi siya yung nararapat para sa'yo. Okay? Na bakit andito yung Magician? We have the Page of Pentacles, the Knight of Swords, and the Page of Wands. Sabi ko nga, you're still trying to manifest. Nag-iisip pa rin kayo na sana magawan pa natin to ng paraan. Maybe for the last time. You know, makatanggap tayo ng, kung gaba, makakita man lang tayo na something na worth hanging on to sa relationship na to. Something that is solid na yung paniniwalaan natin na maybe it's worth keeping the relationship and trying harder to maintain it. Para hindi tayo magkahiwalay. And with the Knight of Swords, gusto mo kasing mabilis yung maging developments o pag-usad nito. Yung gusto mo sana na kung maayos natin to, magawa na natin agad. Kasi syempre, kung gaba napagod ka na kasi before
Kung gaba parang yung pag-asa mo na maayos to, parang talagang wala na down ka na. Kaya kung gaba yung feeling na sana nga maayos na natin to. At pag naayos natin to, sana bumalik yung dating init na yon, yung dating init ng pagmamahal with the Page of Wands. Yung that message of passion, that message of love, sana bumalik nga. Parang sinasabi kasi dito sa advice, no, na don't give up yet. Don't give up yet, Taurus. Kasi with the Magician, anything you want, no, can be manifested. Ikaw ang gumuguhit niyan. Kung gaba, tipong ikaw ang gumagawa niyang manifestation na yan. Ikaw ang person mo. Kung ano talaga yung nasa damdamin mo, in your purest heart. Ano ba talagang gusto mo mangyari? If you want to save this relationship, kaya nga you are hoping na sana makatanggap ka ng mga messages, no? A small message of passion could start na magkaroon ulit ng init ng pagmamahal. Something solid, a message of something to hold on to, para alam mo yon, mabigyan ng pag-asa na oo, hindi pa ito wakas, hindi pa to ending, though humihingi na siya ng pagtatapos, no? Sa usapan nyo, humihingi na kayo ng pagtatapos, pero sinasabi dito, maybe wag muna, try it one more time, kasi baka may pag-asa pa. I should try this one. Tingnan natin kung ano yung message. Relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Okay? So, kailangan talagang malaman mo na nangangailangan to ng pagbabago. Okay? Yun yung keyword doon, change. Kasi yun yung talagang maliwanag na nagsasabi na kailangan tayo magbago. Kaya nga kayo being asked na, di ba, mag-usap muli, bigyan ng pagkakataon. Ito yung mga pagbabago na kailangan makita eh. That small message of passion, that small message of something that you can hold on to, para mabigyan ka pa ng pag-asa na hindi pa to tapos. Full Moon in Aries, cool your emotions. Okay? Last quarter moon in Cancer, take a breather. And new moon in Aries, go for it. Yung go for it dito is what you think you should do. Okay? If you think na it is worth holding on, then go for it. But if you think na hindi nyo na talaga kaya, and it's your decision. Okay? It's your decision. Kasi kung gaba, maybe taking a breather, no? Yung parang tipong, sige, maghiwalay muna tayo. Baka yun yung makatulong sa ngayon. Parang a blessing in disguise. Yung paghihiwalay would also help you to clear your mind at ma-realize, no, maybe you still wanted this relationship. Kasi ito yung time na pag, di ba, pag if you're on your own, mas nakakapag-isip ka mabuti.
parang alam mo kung ano yung mas gusto mo kaysa magkasama kayo. Kaya siguro sinasabi, take a breather. Cool your emotions. Palamigin mo muna yung nararamdaman mo. Kung gaba parang ngayon punong-puno ka kasi ng sakit sa damdamin, palamigin mo muna yan. No? Para hindi ka maging masyadong mapusok. No? Yung tipong, sige lang, sige. Minsan kasi, depende sa sitwasyon kung okay na maging ganun kayo, no? Take that risk na makipaghiwalay without really thinking anymore kung ano ba talaga magiging consequence nito. Kasi baka later magsisi ka pa, bakit ko ba ginawa yun? Minsan kasi we are being put into a test to check, no? Kung gaano na ba tayong kalakas, kung gaano na ba tayo kamature, na meron ba tayong natutunan sa mga nangyari sa atin noon. Kung ito'y isang pagsubok, pumasa ba ako o bumagsak? Ito yung panahon na kailangan mo talagang pag-isipan mabuti. Alamin sa iyong damdamin, sa iyong puso, kung ano bang halaga nitong relationship na to sa'yo. Okay? Kasi, ang desisyon talaga nasa sa'yo. Ikaw yung magdidictate kung itutuloy yung pag-alis o magre-retain kayo na give it one more try. Okay, Taurus? Kung kanino mang i-Taurus itong nakuha natin na enerhiya, sana nakatulong ito sa'yo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.